Hi guys, kumusta po kayong lahat? So yan, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bago upload. Okay, so yan guys, sa mga interested pala sa ating Friday reading, sa rituals, ayan, nasa description box below yung link ng aking Facebook. Message lang kayo guys sa mga gusto mag-inquire, okay? So, tignan natin kanina ba itong love reading. Doon muna tayo sa inyong angel number. Angel number. Okay, so meron tayong 1. I'm innovative. So, actually, yung iba sa inyo nakikita ko dito, no? Baka lagi kayo nakakita ng angel number 1 or repeating number. Pwedeng 111 or kung ilan man. So, sinasabi dito, you are a self-starter with very innovative ways of creating opportunity. Your determination and endurance are powerful and will help you get through road times and each success. Okay, so yan. Itong inyong angel number ngayon. So, okay, dito tayo sa inyong love reading. Okay, tabi natin ito. Ito muna. Ito itong love reading spirit guide. Ito itong love reading. Meron tayong even apart. My love for you stays strong. Okay, so sinasabi dito ng person mo na parang kahit hindi kayo magkasama, gusto niya sabihin sa inyo na mahal ka niya, or pwedeng may nangyari. Okay, kung nag-end na to, or pwedeng may nanawa, or napifeel niya na parang hindi ka na masyadong nabavalue. So yung pinapakita dyan guys, walang magawa yung person mo, pero gusto niya sabihin sa inyo na mahal ka niya. And siguro yun nga, hindi niya kayang patunayan. Kasi kitang-kita naman parang hindi niya kayang patunayan talaga. Wala siyang kayang gawin. Ang alam niya lang dito is mahal ka niya. Pero syempre ikaw, practical ka Okay? Hindi uubra sa inyo na parang hanggang dun lang. Parang hanggang dito lang. Parang puro pagmamahalan lang. So, parang gusto mo siyang i-end kasi mas importante sa inyo guys is yung priority nyo yung dalawa. And siguro ikaw lang yung nasi-shoulder ng mga priority nyo na dapat nagiging katuwang mo etong taong to. So, nandun siya sa malayo, gusto niya na makausap ka, pero alam niya kasing merong mali talaga sa ginagawa niya. Alam niyang tama ka. Especially kung etong taong to guys, mahina siya Wala siyang kakayahan, parang nakasandal din siya sa inyo. So, ikaw, nalulungkot ka kasi parang feeling mo nandun ka sa pinaka-down side ng buhay mo, pero hindi mo makita kung sino yung kakampi mo. Maski siya, hindi mo ma-feel na parang kakampi mo siya dito. Okay? So, naintindihan kita rito, no? Parang napaka-irresponsible na tong taong to. Parang yes, ramdam na ramdam mo naman yung pagmamahal niya, pero parang napaka-irresponsible talaga. Parang hindi mo na kayang tiisin, no? And siguro may mga pagsisisi ka rin, parang nangihinayang ka rin at the same time sa panahon at oras. Pero guys, ito hindi pa uli ang lahat. Meron ka pang pagkakataon. Okay? Tignan pa natin. Okay. Meron tayong my love for you is endless. Okay? So, walang katapusan. Ayan. So, siguro ngayon nare-realize ng person mo talaga na actually kahit noon pa na kayo or kahit ngayon na nag-end na kayo, nakikita ko naman sa person mo na hindi nawala yung pagmamahal na yon. Ang problema lang kasi dito guys, hindi niya na kayang patunayan pa yung sarili niya, lalo na at kung meron kang ine-expect sa taong to, tapos ngayon nakaka-feel ka ng disappointment sa kanya na parang lahat ng expectation mo, wala siya napapatunayan.
Okay, so ayan, nakikita ko rito yung pag-iisip sa inyo ng sobra-sobra ng person mo, kung paano siya nag-overthink ngayon, and kung paano kanya nami-miss. So, nandun sa point na mas pinipili na lang niya munang manahimik. Nakikita ko naman na mahal ka nito, yun nga lang. Siguro ayaw niya nang maging sagabal pa. Okay? Sige, tignan natin. Yung iba sa inyo, masama talaga loob sa taong to. Kasi parang wala kayong napala talaga sa taong to. Okay. Tignan natin. Okay. Tingnan po itong love reading. I miss who we used to be. Diba? Oops. Tignan nyo guys, parehas kayo nakatalikod dito. So, siguro, namimiss niya yung paano kayo nag-start and kung sino ka dati. Kung ano ka dati doon sa connection yung dalawa. Kasi ngayon, hindi ka na yung parang bata na madaling paikutin eh. Okay? Siguro kasi mas ahead siya sa inyo. And hindi ka na yung parang bata na parang madaling mauto. And ikaw na yung person na talagang napaka-responsible. Okay? Nakapokus ka doon sa kung ano yung mas importante. Parang yes, mahalaga naman yung love. Pero ikaw kasi nakapokus ka doon sa mga anak nyo. Kung may mga anak kayo, pwedeng mas napupunan mo. Siguro ikaw itong mas merong magandang trabaho, tapos yung person mo wala talaga. So, pwedeng matiis mo no? Pwede kasi ng babae na to or ng lalaki na tong person mo. Pwedeng mong tiisin yung ginawa niya kasi na-prove mo naman na, alam mo yon, binigay niya naman yung best niya para dito sa relasyon na to. Okay? Pero, yun nga, nagkaroon siya guys ng kasalanan, pwede na bigyan ng second chance, then lately na-realize mo na hindi na sapat na magpaka-martyr na lang dito kasi wala naman talagang mangyayari. So parang wala kang mapapala sa taong to. Yun yung pinapakita dyan. Siguro kailangan mong maghanap ng someone na matured doon sa relasyon. Or siguro bago ka mag-focus doon, mag-focus ka na lang muna siguro doon sa sarili mo. Self-improvement. Okay? And ihil mo muna yung sarili mo, then pag ready ka na, saka ka mag-commit ulit, no? Ngayon kasi nakikita ko dito medyo fresh pa yung nangyari sa inyo ng person mo and mukhang malabo pang maayos to. So pinapakita sa akin kasi nandun sa point na parang galit ka sa taong to. Then yung person mo yung pinapakita sa akin dito. Wala naman siyang galit kasi alam niya alam niya kung ano yung pagkakamali niya. Okay? Tingnan pa natin. Meron tayong my heart race when I'm with you. Okay. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, parang nape-pressure mo tong taong to pala, no? Meron kang gustong mangyari and nape-pressure siya. O ikaw naman kasi, kahit na parang wag mo na munang patunayan yung sarili mo, kahit wag na muna doon. Siguro yung pressure dito is kung paano siya babawi sa inyo. Kung paano niya, guys, alam mo yan, kasi nagkaroon siya ng pagkakamali, di ba? Kung paano niya yung patutunayan yung sarili niya. Nandun ka na sa point na yun na parang patunayan mo yung sarili mo sa akin. Kasi baka ang nangyayari guys ito, parang ikaw pa, pinapatunayan mo yung sarili mo sa taong yan. Okay? So, pwedeng ikaw yon. My heart races when I'm with you. So, mabilis yung mga pangyayari siguro. Parang yung mga kaganapan na dapat na kumpleto ng 10 years, parang in 1 year, napunan nyo agad guys. And ang daming nangyari, parang ganun yung pinapakita sa akin. So, may ups and down na nangyari dito na parang maaga kang napagod, maaga kang nanawa. Okay? Kasi hindi mo naman nakikitang naging naging responsable tong taong to. And mas nakikita kong napaka-irresponsable niya. Okay? Kahit sabihin na nating mahal ka niya, so ikaw siguro practical, parang aanin ko yung pagmamahal mo, may mga anak tayong nagugutom. Parang ganon. Sige, tingnan natin kanino tong love reading. Love reading. Ayan, wait lang guys.
wedding. So, feeling ko kasal kayo nitong taong to. Tapos the Empress eh. May anak kayo. So, dalawa siguro. Yan, may bata rito. Okay, may nakikita ko dito. Posibleng, ayan, pamilya talaga kayo. Kasal or baka nagplano kayo magpakasal. Yung iba naman sa inyo guys, pwedeng, eto ha, nagkaroon ng cheating. Pwedeng buntis ka pa that time. Okay, kung may ano dito, no? May buntis nun. Okay, pero kung lalaki ka naman, pwedeng may nangyaring cheating nung may anak na kayo ng person mo. So, pwede nyo naman guys, i-reverse yung reading natin, okay? So, yun yung pinapakita sa akin dito. Ang malakas kasi rito, pwede may mga buntis dito na nag-cheat yung person mo. Then, na-realize niya na mahal ka pala niya. Then, bumalik siya. Ang problema lang dito guys, pwedeng, yung pagbabalik niya kasi, parang walang nangyayari, no? Na parang nag-expect ka ng something dito na may pagbawi siyang gagawin. Parang babawi talaga siya doon sa mga kasalanan niya. Pero walang nangyayari. So, parang nangyayari dito, guys. Ikaw yung bumubuo sa taong to. Okay? Binubuo mo siya ngayon. Parang ikaw pa yung bumabawi sa kanya. So, alam mo yun, parang hindi ka talaga binavalue nitong taong to. So, parang trigger warning, guys, ha? Parang tanga ka na lang dito sa sitwasyon na to kung pagbibigyan mo pa. So, sobrang bait ka na lang din kasi pinagbigyan mo pa siya na pumasok sa buhay mo. Okay? Tignan natin. Meron tayong the High Priestess. Ang lakas ng pakiramdam mo, oh. May nararamdaman kang kakaiba dito sa relasyon nyo na to. Siguro nafe-feel mo na meron na namang ibang involved. Okay? Nararamdaman mong may ginagawa na naman siyang kakaiba. So, siguro yung iba sa inyo, napapagod ka ng buuin or ayusin itong relasyon na to kahit na parang ikaw yung bumibigay. Nararamdaman mo na kasi araw-araw na parang hindi ka na safe dito. Nararamdaman mo nang nasasaktan ka na. So, siguro mas magandang maging single ka na lang muna. Then, focus ka na lang muna sa sarili mo. Okay? Then, kung may mga anak, kaya focus ka muna sa mga anak mo. Kaya mo naman siguro silang alam mo yan, kaya mo naman silang suportahan kahit ikaw lang. Actually, hindi mo kailangan tong taong to. Kasi yung pinapakita sa akin dito, guys, matibay na, matibay ng ebidensya na nag-cheat siya dun sa sitwasyon. So, yun lang tignan mo na lang yung sitwasyon na yun na ginawa niya. So, bakit ka pa mag-i-stay, di ba? Okay, so, tignan pa natin. Meron tayong the Emperor. So, yung person mo kasi guys, Emperor siya dun sa sitwasyon, no? Yung tipong gusto niya maging Emperor, pero hindi naman akma sa sitwasyon. Okay, yung tipong kaya kanyang i-under, pero wala kang mapapala sa taong to. Parang alam mo yun, laging galit. Paano ba? Yun nga. Pag sinabi kasing Emperor, leader type siya. So, pero wala namang saysay yung pagiging Emperor niya. Okay? So, mararamdaman mo na yan eh. Every time nakakausapin mo siya patungkol sa sitwasyon nyo, kasi kayo dalawa lang naman talaga dapat na nag-uusap dito. Okay? Pero mararamdaman mo na parang wala naman siyang ginagawang aksyon para dito. Wala talaga siyang nagiging kwenta. Sa totoo lang, pwedeng may kwenta siya sa ibang tao, sa family niya. So, tingin sa kanya, hero. Kasi napapakinabangan siya. Pero, alam mo yon yung binuo mo tong person mo na to, tinulungan mo siyang makasurvive, tinulungan mo siya do sa kalugmukan na tinatahak niya, pero alam mo yun, tinulungan mo siya para ikaw yung matulungan niya. Parang give and take, pero ang nangyayari kasi dito guys, binuo mo tong taong to, pero iba yung nakikinabang sa kanya. Wala namang issue. Sana, pero konsiderasyon na lang din guys na parang responsibilidad to eh. Walang katapusang responsibilidad to. Okay? Tignan natin. Meron tayong okay, 9 of Cups. Ayan o, sinasabi mo na siguro sa person mo. Pero ang nakikita ko kasi sa inyo guys, parang bulag-bulagan siya eh. Sinasabi mo na yung mga demand mo sa kanya. Pero nagbubulag-bulagan tong taong to. So, ibig sabihin, pwedeng pinapangako niya lang, o sige, ganito, ganyan. Pero wala namang nangyayari guys. Hindi mo nakikita kung ano yung nagiging resulta dun sa mga pinagsasabi mo sa kanya. So, parang nag-aaksaya ka ng laway sa taong to. Okay? Tignan natin.
Meron tayong so, kung makikita nyo guys, yung pagsusumikap mo dito. Okay, tapos yung bottom of the deck, oh. The devil pa rin. So, parang grabe yung pagsusumikap mo dito, pero wala talaga eh. So, siya pa rin talaga yung nagiging dahilan kung bakit nasisira yung relasyon nyo. Kung bakit gumuguho na tong relasyon nyo na to. Wala kang napapala sa taong to. Sobrang sama ng loob mo sa taong to. Wala kang mablame eh. Hindi mo mablame yung mga tao sa paligid mo kasi natutulungan ka naman. Like family mo. So, nasisisi mo siya kasi siya yung walang ginagawa. Okay? Na parang yes, mahal ka naman niya eh. Sinasabi naman dito guys, mahal ka niya, namimiss ka niya. Pero sa inyo kasi guys, parang hindi nagiging sapat yon. Okay? Napaka-matured mo dito sa relasyon na to. Tignan natin. Meron tayong 6 of Cups. Alam mo, mahalaga sa kanya yung mga anak nyo. Kung may mga anak kayo, no? Yun ang tinitignan niya ngayon dito. Yun yung mga mas namimiss niya ngayon. And gusto niyang mabuo, pero sasabihin ko sa inyo guys, pag gusto mong mabuo, dapat may ginagawa ka. Pero kung wala namang ginagawa guys, at napapagod ka lang, wala kang peace of mind, piliin mo yung sarili mo. So siguro, silent quitting na lang yung gawin mo kung hindi mo siya kayang i-let go. Like, huwag ka na lang mag-update, huwag mo na lang siya kausapin. Let go mo na. Focus ka na lang muna sa sarili mo. Mas mahalaga yung peace of mind mo, okay? Sige, titignan natin guys, nararamdaman ng person mo. Okay. Nararamdaman ng person mo. Ano yung nararamdaman niya sa inyo? The future. I daydream about our future together, going on adventure and growing old together. I want it all. So, yun na nga. Ikaw talaga yung gusto niya ng makasama. Mahal ka talaga ng tao to. Hindi natin mako-question yun eh. Talagang mahal ka niya. Pero may kulang kasi. Okay, then ikaw parang hindi ka makukontento sa ganun lang. Tapos lagi mo pang naiisip yung mga kasalanan niya, yung mga pinagagawa niya, na parang tinanggap mo ulit sa buhay mo. Tapos ikaw na naman, ikaw pa rin yung bumubuo, no? Ikaw yung mas bumabawi sa kanya na sa halip dapat obligasyon niyang bumawi sa inyo. Okay? Kasi marami siyang iniwang responsibilidad. Siguro kasi iniwan ka talaga niya. So, parang tama na binigyan mo siya ng chance. Parang tama na to. Hindi mo na kayang tumagal. Kasi nakikita ko yung parang sa araw-araw nahihirapan kang huminga, sa araw-araw na nakikita mo yung sitwasyon. Para kang sinasakal, no? Ang hirap doon sa side mo na mas pinipili mo siya, pero hindi mo nakita kung sino yung mga taong totoong nagmamalasakit sa inyo. Okay, so ayan. Diba? Nakikita ko yung pagiging emperor mo dito. So, nakikita ng person mo dito na parang ikaw na talaga yung gusto niya makasama. Habang buhay. Pero siguro kasi mas frustrated ka. Tignan natin ano naman yung ano naman yung tingin ni person sa'yo. Meron tayong let the past go. So, gusto niya na guys na ialis doon sa isip mo yung mga kasalanan niya. Talagang pinagsisihan niya na talaga yon. Okay? I know, can we rewind time and go back to before we were both broken down by life? Our paths hold us back from our future. So, yon. Gusto niyang ialis sa isip mo yon yung mga maling pinagagawa niya, mga maling desisyon niya. Gusto niyang i-reset yun, no? Then mag-focus na lang kayo sa mga magagandang memories. Yun nga lang, guys, no? Wala kang makitang magandang memories niyo together. Kasi puro sama ng loob. Okay? Eto guys, para literal, para ka naging sugar mommy, sugar daddy dito sa relationship na to. Wala talagang give and take. Puro ka give. Puro siya take. Okay? Ayan. Ano yung magiging plano niya? The future pa rin. I dream about our future together, going on adventure and growing old together. I want it all. So, yun pa rin guys. Ang plano niya talaga dito, ikaw na yung makasama habang buhay and ikaw na yung parang
ayaw niya na sa iba. Siguro talagang malaki na rin yung pagbabago niya. Na-realize niya na rin to. And nakakita niya na yung future ng kasama ka. Okay, yung pinapakita rito sa akin. Okay? So, ano yung outcome? Father wounds. My father is a big influence on my behavior now as an adult. I have challenges with connecting to the divine masculine energy with me and externally. So, nakikita ko rito guys, siguro malaking effect sa kanya yung father niya. No? Siguro may problema sila ng father niya, baka lang sila nag-aaway. Pwedeng malaki din yung expectation sa kanya ng tatay niya na bagay na hindi niya napupunan. Okay? So, siguro kung bakit ganyan yung behavior niya, kasi kung paano siya na-treat ng tatay niya. No? Tignan natin yung zodiac sign sa side ni person. Aries, Virgo, Cancer, Scorpio, Gemini, and Aquarius. Pisces, Libra, Capricorn, Taurus, Leo, and Sagittarius. Aries, Taurus, Leo, Capricorn, Virgo, and Sagittarius. Energy. Okay? So, tignan naman natin guys sa side mo. Ano yung nasa-feel mo ngayon sa sitwasyon? Meron tayong nervous. You make me nervous even just thinking about you. I get nervous. I'm not sure what to say or how to act around you. So, siguro wala ka nang masabi, hindi ka na makapag-react sa sitwasyon, nagtitiis ka na lang, nag-aantay ng himala na baka may magbago. Pero siguro kasi ikaw, nakakaisip ka na ng something na parang, lukuhin ko na lang kaya to, parang ganon. So, habang nandyan siya, parang mag-entertain ka ng iba. Yun ang nakikita ko sa inyo, parang natitempt ka. Okay, ayan, yan yung nakikita ko dyan. So, tignan pa natin. Ano naman yung... Oops. Ano naman yung tingin mo sa person mo? Obsessed. I think I'm obsessed with you. I think about you all the time. Stalk your social and hope I run into you when I'm out. So, siguro talagang na-obsess ka sa person mo. Pero kasi, yung obsession na yan, pag nakikita mong hindi na tama, nawawala yan, guys. Okay, ayun no, ini-stalk mo pa rin siya. So, siguro, nagiging toxic ka dun sa sitwasyon. Kasi ganun mo nakikita yung sarili mo eh. Parang, ina-unblock, block, unblock. Ganun. O, parang paulit-ulit yung cycle. Okay? So, tignan natin. Ano yung plano mo dito sa relasyon na to? Playing games. This is a game to me the way I'm acting, responding, or posting it to get your attention. So, siguro nagpo-post ka na ng mga masasakit, patama sa kanya, or dinadirect mo na siya. Kasi gusto mong baguhin niya yung maling behavior niya na yan. Okay? Sige, tignan natin yung outcome. Di mo na kayang tiisin. Parang gano'n. No one compares. No matter how many people I've met and experienced there's no one who compares to you. So, siguro kasi nakita mo pa rin merong magandang ginawa eh. Sabi ko sa inyo guys, minahal ka naman ng taong to. Okay? And nakikita niya na ikaw na talaga yung someone na makakasama niya na habang buhay. And nakikita kita na parang, yes, nag-end kayo, pero parang pinagbigyan mo. Okay? And kung ikaw nananawa, siya nakikita ko na parang, alam mo yan, parang, ikaw na talaga eh. Parang may alaki na ng pagbabago na tong taong to. Okay? So, ayan. Tignan natin ang inyong love advice. Or saan muna papunta tong relasyon na to? Saan papunta tong relasyon na to? Meron tayong 3 of Cups. Celebration. May nakikita kong celebration dito na magaganap. Oh, nakalimutan ko yung zodiac sign sa side mo. Wait lang. Lagay muna natin yan dyan. Zodiac sign mo is Scorpio, Virgo, Sagittarius, Leo, Aries, and Taurus, Leo. Gemini, Cancer, Aquarius, Libra, Pisces, and Scorpio. Okay, Capricorn, Sagittarius, Leo, Aries, Taurus, and Virgo. Okay, so ayan guys, in the near future, may nakikita akong celebration or possible na ulitin nyo ulit yung cheating. 4 of Wands. Nararamdaman mo.
nararamdaman mo. Okay, ang naging kalaban mo rin dito is yung pamilya niya. Kasi mas nagmamalasakit siya doon. Mas bumabawi siya doon. Okay, yan yung pinapakita dyan. So, tignan natin love advice. Meron tayong together we are unbreakable. Naku. Mukhang obsessed din sa inyo tong taong to, no? Parang wala na daw makakapaghiwalay eh. Grabe. Meron tayong love shouldn't feel this heavy. Okay. And gusto mong panindigan ka ng taong to. Let's rewrite our love story together. Okay. So, ayan. Yan ang nakikita ko dyan. Okay. Meron tayo dito, guys. Ayan. Nilagay ko na siya rito. May lagayan na tayo. Pero bago tayo mag-proceed yan, ano yung advice para sa'yo? Okay. Ano ba ito? Advice para sa'yo. Okay. Meron tayong take risk. If you win, you'll be happy. If you lose, you'll be wise. Okay? Yan yung advice sa'yo. Okay? So, Bible verse. Ayan, Bible verse. Kuha tayo dito. Okay, ayan. Shuffle lang natin. Ganun nga natin, parang di kita. Okay. So, ang sabi rito is, the Lord lives. Praise to my rock. Exalted be God, the rock, my Savior. Ayan. Okay? So, ayan guys. Pati may plato rito. So, ayan guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. By the way, ulitin ko, no, sa mga interesado sa ating private reading, nasa description box below. Yung link, ayan, sa mga gusto mag-inquire. Ayan, click nyo lang yung link ng aking Facebook, ng aking page. So, yeah. Bye-bye guys. Bukas po ulit. God bless and love you all.